So tinalakay ko natin kahapon mga kapatid, yung pong kahalagahan ng pagkaunawa tungkol po sa destruction ng original heaven and original earth. At nakita po natin na mayroong pong naging rebelde doon sa langit, walang iba kundi si Lucifer. And then kinuha niya po yung 1/3 ng mga angels doon. At pagkatapos mga kapatid, nagkaroon din po ng rebellion dito po sa lupa, sa pangunguna naman po ni Adan. At sa pagtutukso pa rin ni Lucifer, ni Satan, sapagkat ang desire ni Satan ay maging kagaya siya ng Most High God, ang Most High God sa Bible mga kapatid, the one who possess the heaven and the earth. Amen? So, si Satan po, gusto niyang i-possess ang heaven and earth. Pero alam natin mga kapatid, lahat ng mga ginagawa ni Satan ngayon, pinapayagan lang ng Panginoon. Pero bilang na ang araw, nakapropesiya po yan, bilang na ang mga araw ni Satanas mga kapatid. At nakita po natin na may plano ang Diyos sa earth. At ang ginamit po niyang mga tao upang ma-restore ang earth, mga kapatid, ay walang iba kundi ang Jewish nation. Amen? At ito po ay may kinalaman sa kingdom. Okay? So, yung secret naman ng Panginoon na sinasabi sa Deuteronomy 29, verse 29, secret things belongs unto the Lord. So, yun naman po ay tungkol doon sa secret. Matagal ng plano ng Diyos since the world began. I hid from the foundation of the world po yun. Okay? Yung plano na yon, secret. Pero pagdating kay Apostle Paul, sa pamamagitan po ng mga Gentiles, kaya po tinawag na a people for His name, okay, predominantly, bagamat po ang kaligtasan sa panahong ito mga kapatid ay both sa Jews and Gentiles, but predominantly, halatang-halata po, very obvious mga kapatid, after ng Acts 28, ay bumaling na ang Diyos sa mga Gentiles at simula po noon ay tuloy-tuloy. Hanggang ngayon mga kapatid, ang focus ng Diyos ay nasa lahat ng tao. Wala na pong kinikilalang Hudyo, wala nang kinikilalang Hintil. Lahat ng isang taong nakipag-isa kay Kristo ay papasok po sa church, which is Christ's body. Amen. So napakaganda pong discussion natin kahapon at napag-usapan din po natin na ang huling ministro, ang huling sugo sa panahong ito ay hindi po yung mga nagpapakilalang mga sugo. Lahat po yun mga yun mga kapatid ay bulaang propeta. Si Apostol Pablo po ang huling-huling sugo para sa body of Christ o para sa church. Amen? So ngayon po hapon mga kapatid ay patuloy po tayong tatalakay ng ilan pang mga bahagi at sabi ko sa inyo, hindi ho tayo magmamadali. Bago ko po ituro ang church, which is Christ's body, titiyakin ko mga kapatid by the grace of God na founded po. Yung pagtatayuan natin ng katuroang ito mga kapatid ay very firm. Amen? So much for that mga kapatid. Pray muna tayo. Hingi tayo ng tulong sa Panginoon. Nakilang Diyos, we thank you for this wonderful afternoon that you have given us. Thank you for another opportunity na makapag-serve sa inyo at maituro po, Panginoong Diyos, ang iyong katuruan tungkol po sa body of Christ, kung saan, Panginoon, bibilang po ang lahat ng mananampalataya. At kami po ay nasa panahong ito ng dispensation of grace. We thank you, Heavenly Father. Bless us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kahapon po ay may nagtanong sa akin at pasasadahan ko po ang sagot. Okay? Kung sakasakaling hindi satisfy ang nagtanong kahapon, ay pwede nyo po akong i-message sa messenger at mag-usap po tayo ng masinsinan. Ang tanong po kahapon mga kapatid ay, bakit mayroong Son of God na sa Old Testament? Bakit mayroon ng Son of God? Akala ko ba ang Son of God ay sa New Testament lang? At kapag sinabing Son of God sa New Testament, ibig sabihin, ligtas at part ng body of Christ. Now, hindi po ganon mga kapatid. Ang ibig sabihin po ng ang Son of God sa Bible ay napakalawak. Pero meron pong 5 na Son of God specifically na in-specify ng Diyos yung 5 Son of God sa Bible na kung saan mga kapatid ay nagtataglay sila ng karakteristik na sila po ay sinless
upon creation. Okay? Sinless upon creation. Ibig sabihin po ng Son of God sa Bible, sinless upon creation. Ang number 1 tinawag po na Son of God, mga minamahal, ay walang iba kundi po si Adam. Amen? Tinawag po sa Bible si Adam na Son of God. Sinless upon creation. Of course, before si Adam ay ang mga angels muna. Okay? Pero inuna ko po yung si Adam sapagkat siya po yung unang-unang nabanggit sa Bible na Son of God, if I'm not mistaken. Pero ang unang-una po sa creation ng Panginoong Diyos na tinawag na Son of God sa Book of Job, at sa marami pang mga passages sa Bible, ay walang iba kundi ang mga angels. At si Lucifer, mga kapatid, o si Satan, sa Job chapter 1, ay tinukoy po na Son of God siya. Isa si Lucifer o si Satan, na kahit na po siya nagkasala na, noon ay humaharap pa rin po sa Diyos. Okay? So, again, ang Son of God, ang meaning ng Son of God ay perfect or sinless upon creation. Okay? Ngayon, ang tanong po sa akin, mga kapatid, ay, specifically, ang tanong sa akin kahapon ay, bakit doon sa Genesis chapter 6 ay merong Son of God na nakikohabitate, okay? Nagkaroon po ng intermarriages sa mga Son of God doon po sa Genesis chapter 6. Okay? Ito po yung quick na sagot doon. Okay? Sapagkat si Satan, mga kapatid, bagamat siya po, mga kapatid, ay si Satan na at hindi na po siya sinless, pero ang tawag pa rin sa kanya ng Diyos ay Son of God sapagkat daladala niya ang definition ng Son of God, ng word the Son of God na sinless upon creation. Kaya po, yung pong nakikohabitate doon sa Genesis chapter 6 ay mga fallen angels. Okay? Hindi po sila mga anak ng Diyos sa panahon ng bagong tipan. Hindi sila parehas. Fallen angels, ang context po noon ay mga fallen angels. Okay? At after po ng baha ni Noah, mga kapatid, yung mga spirits na yon, yung mga fallen angels na yon, ay inilagay doon sa bottom, doon po sa chain, okay, of darkness, sabi ng Bible. Ngayon po'y nakakadena na sila. Okay, may mga fallen angels na malaya ngayon, pero may mga fallen angels, mga kapatid, na nakagapos na ngayon doon po sa ilalim ng impyerno. Okay, dahil po sa pagkakaroon nila ng pagkakasala na iniwan nila yung first estate nila. Ang estado po ng mga angel, hindi sila dapat mag-asawa. Okay? Yun po ang creation ng Diyos sa kanila. Pero, dahil sa sila makapangyarihan din, mga kapatid, iniwan nila yung first estate nila ng pagiging angel at sila po'y nagkatawang tao din at nakipagsiping sa mga daughters of men doon po sa Genesis chapter 6. Kaya nagkaroon po ng maraming giants noon sapagkat anak po sila ng fallen angels. Okay? So, pangalawa na po yung aking ibinigay na Son of God. Ang pangatlong Son of God sa Bible, mga kapatid, na tinukoy ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. He is the only begotten Son of God. Okay? So, sinless upon creation. Kinreate ba si Jesus Christ? Okay? Yung pong kanyang katawan, kinreate ng God the Father. Okay, maliwanag po sa Luke chapter 1 verse 35 that God the Father prepared an holy thing which is tumutukoy sa kanyang katawan. Okay, so then tinawag po siyang Son of God, mga kapatid, at siya po ay sinless. Ang ating Panginoong Jesucristo po ay sinless. And then ito na po ang ating pinakahihintay, mga kapatid, sa New Testament ay tinawag po lahat po ng ipinanganak sa Espiritu, lahat po, mga kapatid, ng na-born again, na-regenerate sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ay tinatawag din pong Son of God. Amen? But as many as receive Him, to them gave He power to become the Son of God. Sino man pong sasampalataya sa panahong ito ng biyaya, okay? Na si Kristo lang ang tanging sinugo ng Diyos upang maging kahalili
ng bawat isa, mga kapatid, maniniwala na ang kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay, na ang kanyang dugo ay sapat na upang tayo malinis sa lahat ng ating makasalanan. At sino mang sasampalataya kay Kristo at maniniwalang sapat at tapos na ang ginawa niya sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid, ay babanggitin o ituturing ng Diyos na Son of God. Amen? Kaya ano pong meaning uli ng Son of God? Perfect upon creation. Kaya po ang bawat isang mananampalataya, sa sandaling siya ay naligtas, ora mismo na siya po ay maligtas at tinatakan ng Banal na Espiritu, dala-dala niya na po ang salitang Son of God. Amen? Nasa kanya na po yung power of the Son of God at siya po ay dinideclare ng Bible na sinless. Amen? Ang atin pong mga kaluluwa, mga kapatid, in the sight of God, ay sinless. Ang nagkakasala na lamang po, okay? Positionally, na nagkakasala na lang po sa isang ligtas ngayon ay ang kanyang katawan. Okay? At kanya pong kaluluwa, mga kapatid, ay totally perfect na in the sight of God. Lastly, ang Son of God sa Bible, mga kapatid, ay itinuring sa mga Hudyo na kung saan magaganap pa lang po during tribulation period pag po sila ay na-born again na as a nation. Okay? So, tinawag sila ng Bible na Son of God. So, mga minamahal, ulitin ko po, review tayo ng konti. Ang Son of God, ang meaning po niya ay sinless upon creation. Okay? At ang una pong nabanggit ko na Son of God ay walang iba kundi si Adam. Next po ay ang mga angels, fallen angels or maging elect angels or good angels, holy angels, okay? Son of God po sila sapagkat perfect sila upon creation. Next po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ang sumunod po ay, ang pang-apat po ay tayong mga ligtas sa panahon ng bagong tipan. At ang kahuli-hulihan po ay ang mga Israelites. Okay? Kapag sila'y na-born again, yung pong Ezekiel chapter 37, yung dry bones, propesya po yun tungkol sa pagiging born again ng bansang Israel as a nation. Doon po sila itatawagin na Son of God. They will be a perfect nation. And then bago sila pumasok sa millennial kingdom, sila po ay regenerated na. And then ang banal na spirito, papasok din po sa kanila during that time. Kaya po yung pong sa Joel chapter 2 na nakalagay po doon, He that shall call upon the name of the Lord shall be delivered. Amen? Shall be delivered. Nabanggit po uli yan sa Acts chapter 2. Okay? He that shall call upon the name of the Lord shall be saved. Amen? At nabanggit po uli yan sa Romans chapter 10. He that shall call upon the name of the Lord shall be saved. Primarily, mga kapatid, ang contextual and doctrinal and dispensational application of the calling upon the name of the Lord ay sa tribulation period at ito po ay directly for the Gentiles. Pagka atin pong pinag-aralan ng sinner's prayer, i-discuss ko po yan, atin pong ipapaliwanag ng lubos kung bakit ang Romans chapter 10 ay hindi lamang po kaligtasan ng kaluluwa ang tinutukoy po doon. Okay? Kaya nalilitoy po yung iba, bakit po doon ay parang kailangan mag-confess, kailangan mag-call upon the name of the Lord bago ma-save. Kaya ginagamit ng iba yung sinner's prayer kasi pag hindi daw nag-call upon the name of the Lord ay hindi masisave. Tignan po natin mabuti, mga kapatid, hindi po yan ang pure doctrine para sa New Testament. Part po yan ng dispensational diminishing of the Jews. Kung kaya, mga kapatid, kung pag-aaralan nyo ang Romans chapter 9, 10, and 11, that is a parenthetical chapters in the book of Romans concerning the nation of Israel. Okay? So, medyo napahaba na tayo doon, mga kapatid. So, sana po, naging malinaw sa inyo yung part na yon. At kung may tanong pa kayo in that part, you can ask question sa atin pong chat room or sa aking comment section, mga kapatid. At maging sa messenger ko po, open po ako para sa inyo pong paglilinaw, mga minamahal. So, ngayong hapon, mga kapatid, pag-usapan po natin, pinamagatan ko ang akin pong i-discuss ngayon. Part pa rin ito ng introduction, mga kapatid, sa atin pong pag-aaral ng church, which is Christ's body. Okay? So, ating tatawagin ito, what is missing in the prophecy? Okay? What is missing in the prophecy?
or what is the missing link. Okay? Kasi sa propesiya mga kapatid, from Genesis to Revelation, okay, mayroon pong tinatawag na blueprint plan of God sa daigdig pong ito. At nakasulat po mga kapatid kung ano po yung mga mangyayari. But during the Old Testament, hanggang sa cross at hanggang sa pagliligtas kay Apostol Pablo, marami pong mga bagay na hindi po marami, walang bagay na ipinropesiya tungkol po sa church, which is Christ's body. At kay Apostle Paul lamang po ibinuhos ang revelation na yon kung bakit tayo ngayon mga kapatid ay nag-enjoy sa unsearchable riches of Christ, because mayroong riches si Jesus Christ, okay, na exclusive for the body of Christ. Okay? Kaya yung tinawag na unsearchable riches of Christ sa Ephesians chapter 3 verse 9, it's because you cannot search it in the Old Testament scriptures. Okay? Ngayon mga kapatid, tignan po natin yung missing link na yon, yung missing sa prophecy. Okay? Missing. Sana gumana tong aking kan. Okay. Parang palitan po natin para makita natin mga kapatid. Okay, sa prophecy mga kapatid, okay, makikita po natin mga kapatid yung cross, and then after the cross ay second coming, and then millennial kingdom. Okay? Ito mga kapatid ay 7 years tribulation. At ito po mga kapatid ay yung Old Testament. So, now, makikita natin mga kapatid ang bansang Israel. Nabuhay sila dito sa part na ito. And then, tuloy-tuloy po. Itong dinodrawing ko ay ang Israel. Okay? And then, tuloy-tuloy po yan. Israel po yan. Israel yan mga kapatid. Pagkamatay ng Messiah, Israel pa rin. Then, millennial kingdom. Now, ano po ang missing? Mapapansin niyo mga kapatid, bakit pastor wala yung church age? Bakit wala yung dispensation of the grace of God? Kasi wala po sa prophecy ang church. Kung bakit maraming nalilito sa Matthew chapter 24 at sabi nila may rapture daw po doon, mamaya po i-discuss ko sa inyo. Walang kinalaman ang Matthew chapter 24 tungkol po sa rapture ng church at saka ng body of Christ. Purely Israel po yan. Para sa mga Israelita po yan, mga kapatid. Okay, now, puntahan mo po na natin mga kapatid ang Daniel chapter 9 verses 24 hanggang verse 27. Okay, pag-uusapan natin yung Daniel's, okay, Daniel's 70 weeks. Okay? Daniel 70 weeks for Israel. Ito po yung propesiya ng Diyos tungkol sa programa niya sa bansang Israel. Okay? Now, babasahin ko mga kapatid, sana po'y nandyan na kayo. Daniel chapter 9 verses 24. Sige po, Daniel chapter 9 verses 24 to 27. Napakahalaga po nito mga kapatid. Now, nais kong basahin ang verse 24. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city. Okay? To finish, andito po lahat yan sa millennial kingdom. Okay? Ano yung sinasabi niya? Ulitin ko po 70 weeks are determined upon thy people. Ang upon thy people, walang iba kundi ang mga Hudyo.
Okay? And upon thy holy city, yun po yung Jerusalem. Okay? Na kung saan dun po maitatayo ang throne ng king. Okay? Si Jesus Christ. Now, ang sabi ng Bible, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish, ano po ang mga gagawin? To finish the transgression. Number 1, to finish the transgression. Lahat po yan sa panahon po ng millennial kingdom. May sinasabi ang iba na yan po ay nagganap na doon sa cross, pero hindi po. Okay? Hindi po. Papatunayan po natin yan sa pamamagitan ng pagtingin sa mga kasulatan. Next, to make an end of sin. Number 2, end of sins. Bagamat mga kapatid, in our perspective as a Christian today, ang end of sin nandoon sa cross. Christ is the end of the law. Okay? And the end of sin to those who believe. But sa mga Hudyo mga kapatid, especially sa book of Acts chapter 3, ang blotting out of the transgression ng mga Hudyo ay sa millennial kingdom pa. Yan po yun, mga kapatid. According to prophecy, end of sin, and to make reconciliation for iniquity. Number 3, to make reconciliation for iniquity. Medyo maliliit, mga kapatid. Hindi ko alam kung makikita niyo pa po sa banda rito. Next, and then to bring everlasting righteousness. Bring everlasting righteousness. Okay, kung nagsusulat po kayo ay kayo na pong bahala magsulat ng maganda dyan sa inyong mga notebook. Okay, next. To seal up the vision and prophecy. To seal up the visions and prophecy. Ibig sabihin, dito po magwawakas ang mga visions and prophecy sa Old Testament. And number 6, mga kapatid, to anoint. Yes, to anoint the most holy. Walang iba kundi si Jesus Christ, ang King of Kings and the Lord of Lords. So, ang propesiyang sinasabi po dito mga kapatid sa Daniel chapter 9, 24 to 27 ay tungkol po sa bansang Israel. Tignan po natin ng malinaw kung nandito ba, nakasali ho ba sa programa po na ito o sa timeline na ito ang body of Christ. Okay? Which is Christ, yung dispensation of grace, mga kapatid. Now, tingnan po ninyo mga kapatid sa verse 25. Ang binasa po natin ay verse 24, which is ito po yung plano ng Diyos. Sa verse 25, sabi ng Bible, know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah, you see this? Nabanggit po ang Messiah, the prince shall be 7 weeks and 70 and 2 weeks. And the street shall be built again, and the wall even in troublous times. So nabanggit na po dito yung troublous times, which is tumutukoy po yan sa tribulation period. Pagdating sa verse 26, ito ang sabi ng Bible. And after 80 and 2 weeks, shall Messiah be cut off. So makikita po natin dito yung cutting off ng Messiah, which is yung kamatayan po niya. Mga kapatid, so titignan po natin ngayon ha. Yan. Okay, tutuloy ko lang po muna yung basa bago po natin ilagay yung illustration, yung drawing. But not for himself. So ang kamatayan daw po ng Messiah ay hindi para sa kanyang sarili. Okay? And the people of the prince, small p, tignan niyo po ang pagkakaiba. Yung verse 25, ang nakalagay dyan, the Messiah, the Prince, capital P, si Jesus Christ yun. Pero pagdating dito mga kapatid, after the death of the Messiah or the cutting off of the Messiah, sabi ng verse, but not for himself and the people of the Prince, small p, tumutukoy sa Antichrist. Okay? Tumutukoy kay Antikristo, that shall come, shall destroy the city. So, si Antichrist po magdi-destroy ng city and the sanctuary. Okay? Kasi babalik po mga kapatid during tribulation period, babalik po mga kapatid ang pag-aalay po ng mga Hudyo.
Okay? Babalik po yung pag-aalay. Kaya mabubuo na po yung temple uli sa Jerusalem. At babalik po yung mga daily oblation, daily offering po nila. Pero i-destroy po ito mga kapatid. Ito ang propesiya ng Antichrist. And the end thereof shall be with blood, and unto the end of war, the desolations are determined. So, ang tinutukoy po dyan ay Armageddon. So, yan po. Let's talk about the tribulation period. Then, sabi po sa verse 27, and he shall confirm the covenant with many for 1 week. Okay, yung 1 week na yan mga kapatid ay ito yung 1 week. 1 week. O yung tinatawag ng Bible na 70th week. Okay? So, 1 week. Pag sinabing 1 week, mga kapatid, 7 years po yun. Naalala nyo po mga kapatid si Jacob. Hindi ako nagkakamali. Si Rachel, okay, saka si Jacob mga kapatid, at saka si Leah, kung kayo pong matatandaan, ay pinagsilbihan ng 7 another years, kasi ang unang ibinigay kay Jacob ay si Leah. Dinaya siya ni Laban, kung maalala niyo po yung istorya na yon. And then nung malaman po ni Jacob na ang ibinigay sa kanya ay si Leah, sabi niya, paghihirapan ko pa, pagtatrabahuhan ko pa si Rachel na aking mahal ng 1 week o ng 7 years. So, ang 1 week sa Bible, mga kapatid, ay 7 years. So, yan po yung explanation dyan, bakit ang tawag po dyan ay 1 week, mga kapatid. Now, tutuloy ko po yung verse, and he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. Okay, so ano makikita natin? Sa 3.5, in the midst of the week, 3.5 years. Okay, so mahahati po yan dito sa dalawa. Ito yung first 3.5. Ito po yung second 3.5 years. Dito na po yung tatakan ng 666 o yung tinatawag na Great Tribulation. Ito naman po yung una ay peace. Peace. Yes. Okay? Pagkatapos ng rapture, mga kapatid, magkakaroon po ng pangmalawakang kapayapaan sa pangunguna po ni Antichrist at magkaroon po ng peace dyan. Kaya lang, mga kapatid, ito pong tinodrawing ko sa inyo ay ito po yung perspective ng prophecy ng Old Testament wherein wala po ang body of Christ sapagkat yan talaga ho ang nakasulat. Okay? Now, ituloy natin mga kapatid. And for the overspreading of abominations, he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. So, i-drawing po natin ng kaunti mga kapatid sa panahon ni Nehemiah. Yung una po ay 7 weeks. Okay? 7 weeks. Simula po mga kapatid doon sa giving of the law. Isulat po natin. Okay? So, ang una po mga kapatid ay 7 weeks. Kung kukumputin po natin yan ay 49 years. Okay? Nag-start po ito around 445 BC. 445 BC. And then, makikita po natin mga kapatid, another set ng taon ay ang 62 weeks na ang equivalence niya mga kapatid ay 434 years. Okay? So, balikan po natin ang verse 25. Anong sabi sa verse 25 mga kapatid? Sa verse 25. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment, sabi dyan, okay, and to restore, to build Jerusalem sa panahon ni Nehemiah, unto the Messiah Prince shall be 7 weeks. Okay, yung 7 weeks. And 60, and 2 weeks, the street shall be built again, and the wall even in troublous times. Then, ang sabi ng Bible sa verse 26, and after 60 and 2 weeks,
Okay, yung 62 weeks, 3 score and 2 weeks, ibig sabihin 62 weeks. Anong mangyayari? Shall Messiah be what? Cut off. So, simula po dito mga kapatid sa pag-build ng wall, dito po, sa panahon ni Nehemiah, hanggang doon po mga kapatid, sa pagkamatay, yung cutting off of the Messiah, 62 weeks, so na-fulfill na po yan. Na-fulfill na po ito, na-fulfill na po ito mga kapatid. At anong sabi ng Bible? Ma-cut off yung Messiah, but not for himself. Now, tignan po natin mabuti, pagkatapos mga kapatid na mamatay si Jesus Christ, ano po agad ang kasunod? Meron po bang makikita dyan na church age na 2,000 years or more than 2,000 years? Hindi po. Kasi 70 weeks lang po yun eh. 70 weeks are determined. So ito po mga kapatid ay 62, okay? 67 weeks plus 62 weeks is equals to what? 69 weeks. Okay. Tuloy-tuloy yan mga kapatid, tuloy-tuloy yan. Walang gap yan. Ang kamatayan lang ng Panginoong Jesucristo ang gap. Pero, nahinto ng kaunti yung time. Kasi, mayroon pong mangyayari, ano? Pagdating ng 69, mamatay yung Messiah, pero pagkatapos mamatay ng Messiah, nakapropesiya din po na siya magre-resurrect. Okay? According to the scripture, magre-resurrect po ang ating Panginoong Jesucristo. At pagkatapos siya magre-resurrect mga kapatid, 1 week po agad yan. Bahagi na po agad ng 1 week yung tribulation period ng 7 years o yung tinatawag na 70th week, yun pong 7 years na yan. Kaya po mga kapatid, malinaw po nakasulat dito sa verse 27, and he shall confirm the covenant. Sino yung he? Si Antichrist. The small letter prince in verse 26. At sabi niya sa verse 27, and he shall confirm the covenant with many for 1 week. Okay? And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice in the oblations to cease, and for the spreading, so on and so forth. Makikita natin mga kapatid, malinaw po, pagkatapos ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo, pasok agad po ang tribulation period according to the prophecy of Daniel. Okay? At yung sinasabi po mga kapatid ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 24, ay nandito mismo. Nandito po yan sa panahon ng tribulation period. Kasi yun ay sinasabi ng Panginoong Jesucristo as a prophecy sa mangyayari sa mga Hudyo. Okay? Kaya nga po doon sa Matthew chapter 24 mga kapatid, nandun po yung Sabat. Okay? Ipag-pray, sabi ng Panginoong Jesucristo, ipag-pray nyo yung flight ninyo, yung flee, yung pagtakas ninyo, ay huwag sa araw ng Sabat. Ang Sabat po nasa mga Hudyo lang. Nabanggit yung Judea doon, nabanggit yung mountains doon. Iyon po ay mga literal na mga names and mga tawag para sa mga Hudyo, sapagkat yun ay mangyayari mismo mga kapatid doon po sa Jerusalem. Kaya wala akong kinalaman ang body of Christ sa Matthew chapter 24 kung ating susundin po ang propesiya. Okay? Ngayon mga kapatid, i-discuss ko sa inyo later on yung tungkol sa Matthew chapter 24. But before that, nais kong basahin ang 1 Peter chapter 1 verse 10. Para maging malinaw sa inyo, sino nga po si Peter ayon sa ating pag-aaral? Si Peter ang ang leader ng 12 disciples para sa 12 tribes of Israel during earthly ministry. At nagsulat po siya ng kanyang sulat, although alam niya na yung grace of God. Pero tignan po natin kung ano sa konteksto, sa perspektibo ng mga Hudyo, ano po yung grace. Tingnan niyo po, 1 Peter chapter 1, verse 10. 1 Peter chapter 1, verse 10 and 11. The Bible says, babasahin ko na po, of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you. So, ang tinutukoy po ay yung grace na should come unto you. Hindi po yung dispensation of grace ang hinahanap ng mga prophets, kundi yung grace. Ang grace po sa kanila, mga kapatid, sa mga Hudyo, sa konteksto ng mga Hudyo, ay walang iba kung di po ang millennial kingdom. Ito po yung grace na tinutukoy ni Peter dyan. Paano ko nasabi po na yun ang grace? Tuloy ko. Tingnan niyo yung verse 11. Searching.
Tuloy-tuloy po ang context niya. Searching what or what manner of time the Spirit of Christ which was in them, yung mga prophets ang tinutukoy, did signify when it testified beforehand the sufferings of Christ. Number 1, the sufferings of Christ sa cross, yung unang banggit, suffering of Christ, o yung tinatawag na cross of the Lord Jesus Christ, o yung cross. Anong sunod? Anong sabi sa verse? Anong sabi sa verse, mga kapatid? When it testified beforehand the suffering of Christ, tingnan niyo mabuti, the suffering of Christ, and the glory that should follow. Yung glory na yan, mga kapatid, ay tumutukoy sa millennial kingdom. Ito po yung cross, ito naman po yung crown. Or yung tinatawag na glory for the Jews. Kaya mga kapatid, ang nakikita lang po ng propesiya ay ang suffering ni Jesus Christ. Okay? Ang nakikita lamang po ng propesiya ay ang suffering ni Christ at yung kanya pong glory. Ayon po sa 1 Peter chapter 1 verse 10 to 11. Yan mga kapatid. So ito yung grace nila. Para sa mga Hudyo, ito yung grace nila. Yan ang alam nilang grace, hindi po yung dispensation of grace. Okay? So yan mga kapatid. Now, punta tayo ng kaunti para makita po ninyo mga kapatid yung rapture sa Matthew 24. Meron po bang rapture sa Matthew 24? Nabanggit po dun yung taken, okay? Kukunin yung isa, iiwan yung isa. Ano po bang tamang understanding dun? Parehas po ba yan dun mga kapatid sa 1 Thessalonians chapter 4? Nakukunin po yung mga mananampalataya, i-caught up yung mananampalataya. Okay? Dadagitin ng mga mananampalataya o biglang kukunin ng mananampalataya. Kasi may mga parang ganun ang mangyayari dito po sa tribulation period. O dito sa Matthew chapter 24. Pero suriin po natin at itama po natin ang understanding natin tungkol doon. Kasi mga kapatid, matagal ko po itong tanong. And praise the Lord, sa kapapanalangin at kababasa, pag-aaral. Kaya sabi ng Bible, study to show, search the scripture. Amen. So meron pong benefit, meron pong reward kapag ka po nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Hindi lang yung pakinig ka ng pakinig, kung kadi-kanino, mga kapatid. Kahit nakikinig kayo sa akin ngayon, you have to search the Bible personally. Wag lang kayong tango ng tango sa akin. Sapagkat mapatutunayan nyo lang pong tama ang aking sinasabi kung makita nyo mismo sa banal na kasulatan. Okay? Napakadaming librong isinulat at iba-ibang paniniwala, pero dapat mga kapatid, ito po ba'y importante? Sobrang importante po nito sapagkat sabi ni Apostol Pablo, teach no other doctrine. Kalooban ng Diyos na ang doktrinang ituturo natin sa mga tao natin sa church ngayon ay yung doktrinang sa atin ay ibinigay directly from Apostle Paul and from the revelation of the mystery. Okay? The body of truth for the church. Okay? So mga kapatid, tignan po natin sa saglit. Hinihiling ko ang bawat isa na buksan ng inyong Bible, suriin natin itong mabuti sapagkat mabibless kayo pag naunawaan nyo po ito. Tignan natin, rapture in Matthew 24. Yan, yun po yung aking pamagat dito sa aking outline. Meron bang rapture sa Matthew 24? Okay? So, tignan po natin mga kapatid, Matthew chapter 24, verse 36 hanggang 41. Okay? 36 hanggang 41. Tignan po natin. Okay, babasahin ko sa verse 36. Sana po andyan na kayo. So, the Bible says in verse 36, 24:36 ng Matthew, but of that day and hour knoweth no man, no not the angels of heaven, but my Father only. So ang tinutukoy ni Jesus Christ ay ang pagbaba ng Son of Man, walang iba kundi siya, wala daw nakakaalam nan kundi ang Ama lamang. Sa verse 37, sabi ng Bible, but as the days of Noe were,
so shall also the coming of the Son of Man be. So, ikinumpara na ho, gumamit po ng typology or comparison ang ating Panginoong Kristo. Ang pagbaba daw po ng anak ng tao ay kagaya mga kapatid na sa panahon ni Noe. Sa verse 38, ang sabi ng Bible, for as in the days that were before the flood, they were eating, okay? They were, sino yung they doon? Mga tao. Yung mga tao sa panahon, yung mga wicked people sa panahon ni Noah. They were what? Habang abala si Noah sa paggagawa ng ark at nagpipreach siya ng message of righteousness, ang mga tao ay minamak siya. Yan ang sabi ng Bible. Before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark. Okay? So makikita po natin, pumasok na si Noah sa ark. And then pagdating sa verse 39, and they knew not until the flood came. Yung day again doon ay tumutukoy sa mga wicked people sa panahon ni Noah, and took them all away. So, mahalagang pag-usapan at atin pong tandaan yung salitang took them all away. Took them all away. Okay? Tingnan natin ha. Dito sa panahon na ito mga kapatid, naniniwala tayo na ito'y sa panahon po ng tribulation period. Okay, dito po sa part na to, buburahin ko na ito mga kapatid. So, ang makikita natin sa Matthew chapter 24, ang binabasa ko po ay Matthew 24, tungkol po sa assumption ng marami, tungkol mga kapatid sa rapture. Okay, may rapture po ba sa Matthew 24? Tingnan natin mabuti ha. So, makikita natin yung, tandaan natin itong word ito. Took them all away. Sino po yung kinuha? Kasi sa rapture mga kapatid, ang kukunin, mga ligtas. Tignan po natin dito kung sinong kukunin. Yung bang ligtas o yung hindi ligtas. Okay? Tingnan po natin. Next. Verse 39. Basahin ko ulit. And knew not until the flood came and took them all away, so shall also the coming of the Son of Man be. Verse 40. The Bible says in verse 40, then shall two. Ito na po. Dahil po sa mga verses na ito, inaakala ng marami na ito po yung rapture at ikinukonect dun sa 1 Thessalonians chapter 4. Okay? Na pagdagit, pag-caught up ng mga mananampalataya. Tingnan nyo mga kapatid sa verse 40. Then, sabi dyan, shall two be in the field, the one shall be taken. Now, next. Took. Ito ngayon ay taken. Okay? Taken. Okay, now tingnan natin. Then shall two in the field, the one shall be taken and the other left. Verse 41, two women shall be grinding at the mill, the one shall be taken, and the other left. So makikita natin dito, parang rapture to. Kukunin yung isa, iiwan yung isa. Kukunin yung isa, iiwan isa. Diba? Yung po yung, may napanood po ako dati, yung thief in the night. Thief in the night, magnanakaw sa gabi. Kung napanood nyo po yung mga kapatid, ay ito po ang ginagamit na verse para sabihin na may rapture po dito sa Matthew 24. Pero tignan natin mabuti ha. Now, punta tayo mga kapatid ng saglit doon sa verse 27. Verse 27 and verse 28. Ito po yung may kinalaman sa pagbabalik pa rin ng ating Panginoong Kristo. Tingnan po ninyo, Matthew 24 verse 27. Ito po yung aktual na pagbaba ng Panginoong Kristo. For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. So, bakit ginagamit yung word na lightning, shineth, west, east? Bakit? Kasi di ho ba, observable naman ang lightning, observable mga kapatid ang kidlat. Okay, kitang-kita mo pag kumikidlat mula sa langit, tapos makikita mo siya na ganon. Ang ibig sabihin dito, ang pagbaba ng Panginoong Kristo, ang pagdating ng ating Panginoong Kristo ay makikita ng lahat. Ang rapture po sa 1 Thessalonians 4 verse 13 to 18 mga kapatid ay secret.
secret coming kasi hanggang alapaap lang siya. Pero dito mga kapatid, ang pagbaba ng ating Panginoong Kristo ay makikita po ng lahat ng nations. Okay? Now, tignan po natin mga kapatid sa verse 28. Mayroon po akong mahalaga na gusto nyong tandaan po dito na word. Ano sabi sa verse 28? For whosoever the carcass is, there will the eagles be gathered together. Now, ang tanong, sa verse 28, kung nasaan daw ang bangkay, ang mga bangkay, carcass, bangkay, okay, mga patay, katawan ng namatay na tao, sabi niya, nandun din ang mga eagles, mga fowls. Okay? Makikita natin sa Book of Proverbs na ang mga eagles, mga kapatid, ay kumakain ng carnivorous po sila. Ang mga uwak ay kumakain po ng tao, kumakain ng dugo, sinisip nila yung blood. Okay? At kinakain nila yung mga bangkay. At ang sabi dito ng Bible, anong connection po ng pagbalik ng anak ng tao o ng Panginoong Jesucristo sa mga bangkay at sa mga eagles? Mahalaga pong maunawaan yan. Bakit po yan inabanggit dyan? So, tandaan po ninyo yung word na eagles. Okay? Or yung fowls. Now, turn your Bible, kung tignan natin yung cross-reference niya, para maunawaan natin kung ano ibig sabihin, bakit nabanggit yung carcass, yung katawang patay, at saka yung mga eagles. Pagbalik daw ng anak ng tao, nagtitipon daw po yung mga eagles. Gather together din sila. Bakit? Tanyo, Luke chapter 17, hintayin ko po kayo. Please, mga kapatid, buksan po ninyo kung gusto nyo maintindihan ito ng lubos. Kasi hindi ko lahat may susulat ang mga verses dito, mga kapatid. Okay? Luke 17:26. Anong sabi ng Bible? Babasahin ko po sa verse 26. And as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. Makikita niyo ang context po nito na binabasa natin, sa itong binabasa natin ngayon, ay barehas po nung context doon sa Matthew 24 na kung saan ang pinag-uusapan ay ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Tingnan niyo sa verse 27. They did eat, they drank, they married wives, ano pa? They were given in marriage until the day that Noah entered into the ark and the flood came and destroyed them all. Kanina, ang nabanggit na word ay took them all away. Ngayon po, ang nakasulat yan ay destroy. Destroy them all. So, ibig sabihin, sa panahon ni Noah, yung kinuha ng baha ay nawasak, okay? Nasira, nag-destroy po sila. Pagdating sa verse 28, ang sabi ng Bible, likewise, also as it was in the days of Lot. Okay? They did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. So, si Lot naman po ang example dito. Verse 29, sabi ng Bible sa verse 29, ano pong sabi sa verse 29? But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone upon heaven and destroyed them all. So again, destroy them all. Ang tinutukoy po yung wicked people. Now, pagdating sa verse 30, even thus shall it be in the day of the Son of Man is revealed. Okay, ano po? So, ikinumpara ulit yung pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Verse 31. Ang binabasa ko ay 17:31 ng Luke. Okay, sana po nandiyan na kayo. Verse 31. In that day, ito na, he which shall be upon the housetop, excuse me, siya daw po na nandun sa taas ng bubong ng bahay nila. And his staff in the house, yung kanyang mga gamit, nandun sa bahay, let him not come down to take it away. Bakit kaya? Huwag na daw bumaba para kunin po yung mga gamit. And he that is in the field, siya na po na nasa bukid, let him likewise not return back. Huwag na bumalik sa bahay nila. Bakit kaya? Tingnan niyo sa verse 32. Remember Lot's wife. Remember Lot's wife. Maalala niyo mga kapatid? Pinatakbo sila ng Panginoon.
At ganun din po yung pinapagawa sa panahon na ito ng Great Tribulation. Okay? Before the coming of the Lord Jesus Christ, tingnan niyo po sa verse 33. Whosoever shall seek to save his life shall lose it, and whosoever shall lose his life shall preserve it. Verse 34, I tell you, in that night, sabi niya, there shall two men in one bed. There shall two men in one bed. Bakit kaya sa isang bed ay may two men? Kasi sa panahon, mga kapatid, sa panahon ni Lot, okay, sa Sodom and Gomorrah, ang magkatabi na ho sa higaan ay hindi ho yung husband and wife, kundi parehong lalaki. At sa panahon natin ngayon, mga kapatid, pinapayagan na ho, masyado nang pinapayagan, at ito po ay tuloy-tuloy hanggang rapture at tribulation period, mga kapatid. Pero again, ang context dito ay hindi po yung rapture dito, kundi yung second coming. Ituloy ko po Meron daw pong dalawang babae o dalawang lalaki in one bed. Okay? The one shall be taken, and the other shall be left. Verse 35. Two women shall be grinding together. Okay? The one shall be taken and the other left. So makikita natin dito, parang yung konsepto nga po ng rapture. Kukunin yung isa, iiwan yung isa, kukunin yung isa, kukunin yung isa. Now, tignan niyo po mga kapatid sa verse 36. Two men shall be in the field, one shall be taken and the other left. 37. And they answered and said unto him, Where, Lord? Ito na. Sa Matthew 24, hindi nagtanong ang disciples, where, Lord? Pero nilinaw po dito, mga kapatid, sa Luke chapter 17, na nagtanong ang mga disciples saan dadalhin yung mga nawala. Okay? Saan kukunin? Yung taken, ano bang ginamit ditong word? Yan, taken, taken. Yung iban, left behind. Okay? Alam niyo po, ang na-left behind sino? Saved ba o unsaved? At yung kinuha, saved ba o unsaved? Now, tingnan niyo po mga kapatid. Ang tanong ng mga disciples, sa verse 37, look at verse 37. And they answered and said unto him, Where, Lord? And he said unto them, anong sagot ng Panginoon? Whithersoever the body is, yung carcass na sinasabi kanina sa Matthew chapter 24. Wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together. So, nabanggit na naman kung nasan daw yung katawan, nandun din daw yung mga eagles. Why? Why, mga kapatid? Why? Bakit? Kasi po, during tribulation period, mga kapatid, yung mga kinuha, yung mga taken, okay, yan po ay connected dun sa angel, dun sa eagles, the fowls. Kasi pagbaba ng Panginoong Hesukristo, okay, yung mga kinuha na yan, hindi ho pumunta ng langit. May pinaglagyan sa kanila ang Panginoon. At sila po yung mga patay na. Okay? So, hindi po yun yung napupunta ng langit, yung kinukuha dito. Ang naiiwan, mga kapatid, yun po yung ligtas. Yun po yung mga kapatid na sumasampalataya sa Panginoon. Pero yung kinukuha po dito sa Matthew chapter 24 at sa Luke chapter 17, sila po yung mga wicked people. Nakagaya po ng panahon ni Noah na na-destroy. Bakit? Ano po ang patunay natin na ganun po yun? Puntahan po ninyo mismo yung actual na pangyayari na mangyayari sa tribulation period, at ito po yung nakasulat sa Revelations chapter 19. Revelations chapter 19, hintayin ko po kayo. Dapat nakita nyo po ito. Revelations chapter 19 verse 17. Anong sabi ng Bible? Revelations 19:17. Ito yung pagbaba ng Panginoong Jesucristo. And I saw an angel standing in the sun. Okay? And he cried with a loud voice, saying, To all the fowls that fly, pati eagles kasama dyan, kagaya ng banggit kanina, saying to all the fowls that fly in the midst of heaven, anong sabi po ng angels? Come and gather yourselves together unto the supper of the great God.
So, ang tinatawag ng angel, yung mga eagles, yung mga fowls of the air, mga uwak. Nasabi daw ay magsama-sama kayo para sa hapunan. Para sa hapunan ng great God. Ano pong ibig sabihin? Verse 18. That ye may eat the flesh of kings, and the flesh of captains, and the flesh of mighty men, and the flesh of horses, of them that sit on them, and the flesh of all men, both free and bond, both small and great. And then makikita natin mga kapatid, pag tuloy-tuloy niyo yung pagbabasa dyan, kasi po sa verse 19, 20, makikita natin na bumaba ang ating Panginoong Jesucristo at mayroon po siyang sharp sword na lumalabas sa kanyang bibig. At mga kapatid, patay lahat yung mga yon. Kukunin yung iba, sabi dyan. Okay? Pagtitipunin po yung iba at alam niyo mga kapatid, ano mangyayari? Sa verse 21. Jump tayo sa verse 21. And the remnant were slain with the sword of him that sat upon the horse, which is the Lord Jesus Christ, which sword proceeded out of his mouth. Listen to this. And all the fowls were filled with their flesh. See? Yung mga kinuha po dito, okay, during tribulation period, hindi po sila yung believers. Hindi sila yung tribulational saints. Ang kinuha po dyan ay yung mga wicked, yung mga unsaved, yung mga nagpatatak ng 666. Okay? Na nag-i-enjoy sa kanilang buhay, mga kapatid. You see that? At dinala sila ng Panginoon sa pagbabalik ng Panginoon. Tandaan nyo, ang context po niyan ay second coming. At sa pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, ano nangyari? Kinuha sila, patay sila lahat sa Armageddon. Yan po yung Armageddon na sinasabi. At kakainin po yung flesh nila, yung mga bangkay nila ng mga eagles. Kaya pala may eagles na binabanggit sa Matthew chapter 24 at eagles na binabanggit mga kapatid sa Luke chapter 17. Okay? Sana po naging malinaw sa inyo mga minamahal. Wala pong rapture ng mga believers during tribulation period o doon sa part ng Armageddon. At yung pong taking away, yung left behind po dyan, inulit-ulit ko, hindi po yan tungkol sa rapture of the saints. Okay? So mga kapatid, sana naging malinaw sa inyo. Ngayon, may time pa ba tayo? Yes, meron pa tayong counting time. At i-discuss ko mga kapatid yung unang tanong. Dito, start na po tayo sa body of Christ. Sana matapos ko po yung unang tanong. Okay? Sino po ang member sa church, which is Christ's body? Okay? Who were the members of the church, which is Christ's body? Okay? Babasahin ko muna po yung pinaka-text natin, Ephesians chapter 1, verse 22. And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church. Kailan po ginawang head si Jesus Christ ng church? Sa kanyang resurrection. Amen? Sa kanyang resurrection, at the same time, nung araw din na yon, nung araw ng resurrection niya, nung araw din na yon ay umakyat sa langit. Okay? Hindi siya nagpahawak kay Mary. Sabi niya, touch me not. Gusto siyang hawakan ni Mary Magdalene nung araw ng resurrection, pero ayaw niyang magpahawak sapagkat hindi pa siya nakakaakyat doon sa langit. Hindi pa nag-glorify. Wala pa siya doon sa time na magiging uupo siya sa kanang luklukan ng Ama. And then sabi po ni Jesus Christ doon kay Mary, humayo ka, pumunta ka doon sa mga kapatid ko, okay, sa mga brethren at sa mga disciples, at sabihin mo, ako ay umakyat sa langit. So malinaw mga kapatid, na si Jesus Christ doon sa kanyang resurrection, umakyat siya sa langit, inoffer niya yung blood niya doon, according sa Hebrews, sa book of Hebrews. Amen? Inoffer niya yung blood na doon, then nung gabi, bumaba uli si Jesus Christ at nagpakita po doon sa mga disciples habang nakapinid ang pinto at sinabi niya, peace be unto you. Amen? Now, kailan uli naging head of the church si Jesus Christ? Nung siya po ay nag-resurrect. At the same time, nung siya po ay nag-ascend. Ang sabi ng Bible, God the Father gave him to be the head over all things to the church.
which is His body, the fullness of Him that filleth all in all. So, mga kapatid, wala pong local church na sinasabi ng Bible na the fullness of Christ which filleth all in all. Amen? Kasi itong church which is the body of Christ is perfect. Papakita ko sa inyo later on ang comparison po ng dalawang ito. Yung church which is Christ's body and yung local church. Okay? Pero ang church which is Christ's body is perfect. Okay? The fullness of Christ that filleth all. Anyway, i-discuss ko pa po yan mga kapatid. Now, sino po ang mga members? Who are the members? Sino po ang naging members dito? Okay? So, ito po ang sagot. Save. Lahat ng save. All save. Okay? Lahat ng tinataka ng banal na spirito from the resurrection of Christ hanggang rapture. Okay? Mula sa resurrection niya hanggang po sa rapture. So, yun po mga kapatid ang member po. Sila po yung mga member, mga lahat ng ligtas. Okay, ano pa ang description ng Bible tungkol sa kanila? Letter A. They have been baptized by the Holy Spirit into Christ. Okay, they have been baptized by the Holy Spirit. Ang baptizer po dito, upang mailagay ka sa body of Christ, hindi po pastor, hindi po preacher. Amen? Ang baptizer dito ay walang iba kundi ang Holy Spirit. Malinaw po yan na sinasabi sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 13, nais kong basahin. The Bible says, 1 Corinthians 12, chapter 12, verse 12 to 13, the Bible says, for as the body is one, and hath many members, and all members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Okay? For by one Spirit, the Holy Spirit, are we all baptized in one body. Whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been made drink into one Spirit. So, nung araw mga kapatid na tayo naligtas, yun din po yung araw na tayo po ay inilubog, inimmersed. Okay? Inilagay, inilubog sa body of Christ. At ang baptizer po ay walang iba kung hindi ang banal na Espiritu. Now, itong baptism of the Holy Spirit na ito mga kapatid, sinasabi ng iba na yun ay nandoon sa Acts chapter 2. Okay? Doon sa Acts chapter 2. Ako po ay naniniwala, mga kapatid, na maraming nabaptize o nailubog o nailagay sa body of Christ doon. Pero, pag pag-aaralan nyo mga kapatid, connected po yan sa prophecy, yung Acts chapter 2. Okay? Pero ang description ng Bible kung paano mabaptize o mailagay sa body of Christ ang isang mananampalataya, according sa teaching ng Apostle Paul, ay upon believing, Ephesians 1:13, the time you trusted, okay, you believe, and pumasok ang banal na Espiritu, yun po yung time mismo na ikaw ay inilagay sa body of Christ at tinatawag din niya na binaptize ka o inilubog ka sa body of Christ doon sa church which is spiritual church. Okay? So, kaya hindi po natin pwedeng i-connect agad-agad at isipin agad, ayun na sa Acts chapter 2. I don't believe. Yes, marami po ang nabaptize o nailagay o na-save doon po sa Acts chapter 2. Pero I don't believe na doon po nabaptize ang 12 disciples sa body of Christ. Hindi. Ang sabi po ng Bible sa Acts chapter 2, ang 12 disciples ay na-filled. Okay? Na-filled sila ng Holy Spirit, kaya sila po ay nag-speak in tongues. Pero yung iba, doon na-pour out yung Holy Spirit sa kanila. Okay? Yung iba. Pero ang 12 disciples, mga kapatid, as early as, okay, John chapter 20, doon sa resurrection mismo, the resurrection day, yung gabi, nung ibinigay, receive ye the Holy Spirit, o receive ye the Holy Ghost. Okay? I believe, this is my personal belief, na doon po ang 12 disciples na baptized into the body of Christ, although hindi pa nila alam yon. Kasi kay Apostol Pablo lang po ni-reveal. Okay? So, malinaw mga kapatid.
So, binaptize ng banal na spirito ang isang tao at siya po'y dire-diretso na kay Kristo na siya. Part na siya ng body of Christ at ang sabi ng Ephesians chapter 5, siya po'y bahagi ng laman at buto ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Is part of the body and of the bones of the Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, sobrang nakaka-bless na malaman mong naging part ka ng body of Christ at hindi ka na mawawala sa Kanya. Secured ka na. May eternal security ka na. Paano mapuputulin ba ni Kristo bahagi ng Kanyang katawan? Kung ako po'y ligtas na, bahagi ako ng katawan ni Kristo, kaya may eternal security, mga kapatid, because tayo po'y binaptize sa body of Christ by the Holy Spirit. Ito ba ang sabi mga kapatid sa Romans chapter 6? Ang Romans chapter 6, yung baptism po doon, hindi po tubig. Hindi po water baptism yan. Wala kayong makikitang water baptism dyan. Pati yung binanggit mga kapatid sa Ephesians chapter 4 verse 5, there is one baptism. There's one body, which is the body of Christ. But then nabanggit yun, one faith, one baptism. Ang baptism po doon ay tumutukoy sa baptism of the Holy Spirit, which is the Holy Spirit. Siya po ang baptizer, hindi ang pastor, hindi ang preacher, hindi ho tao, but the Holy Spirit. Amen? At ipapasok ka sa body of Christ, doon sa spiritual body of Christ, na ang description ng Bible kanina, the fullness of Christ, the fullness of Him that filleth all in all. Amen? Which is hindi po yan hindi po yan local church. Iba po ang local church. Which is i-discuss po natin yan later on. Now, babasahin ko sa Romans chapter 6 verse 3. Romans chapter 6 verse 3. The Bible says, know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ. Malinaw po, baptized into Jesus Christ. Inilubog kay Kristo. Inimmerse kay Jesus Christ. Okay? Sino ang baptizer again? Ang Holy Spirit. Yung pong kay John the Baptist, baptism of water yun. Okay? Inimmerse mga kapatid. Doon po sa tubig. Pero dito mga kapatid, malinaw. Ulitin ko po ang pagkakabanggit. Wala kayong tubig na makikita dyan. Sabi ng Bible, know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? Ibig sabihin, kapag ikaw ay nailagay kay Kristo, ang kamatayan ni Kristo ay sayo na, ang pagkalibig ni Kristo ay sayo din, at ang kanyang pagkabuhay na muli ay sayo din. Amen? Ang sabi sa verse 4, therefore we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Verse 5, for if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Amen. So ang baptism po dyan sa Romans chapter 6 ay spiritual baptism. Ito po yung pamamaraan upang mailagay sa body of Christ. Okay? Ano bang sabi sa Galatians 3:27? Galatians 3:27. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. So wala pong tubig na pinag-uusapan dyan. Kapag daw ikaw ay binaptize into Christ, ang liwanag inilubog ka kay Kristo. kaya po tinatawag tayong part ng body of Christ. Kasi nga po, inilubog tayo kay Kristo. Lahat ng tagumpay ni Kristo ay atin din. Kamatayan niya, pagkalibig niya, at muling pagkabuhay niya, sa atin po yan. Kaya sinabi ni Apostle Paul, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. Sapagkat ang lahat ng tagumpay ni Kristo, sa atin. Okay? Yun po yun mga kapatid. Next, letter B. Letter B. Letter B mga kapatid. Okay? Letter A, they have been baptized by the Holy Spirit into Christ. Letter B, they have had a literal piece, spiritual but literal piece of surgery performed on them by the Holy Spirit again. Anong tinutukoy ko? Ang mga mananampalataya mga kapatid ay nagkaroon ng tinatawag na spiritual circumcision. Amen?
Tayo po ay, di ba, pag sinircumcise ang lalaki, inihihiwalay mga kapatid yung flesh. Okay? Pinaghihiwalay upang maging malinis. Okay? Yun po yung concept ng circumcision. At ito po ang sabi sa Colossians 2:11. Look at this and read it carefully and understand it. Sabi po sa verse 11, in whom, Colossians 2:11, in whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands. Amen? Tayo daw po ay sinircumcise ng isang circumcision na hindi ginamitan ng human hands. Amen? Kasi ang nag-circumcise sa atin ay ang banal na Espiritu. Ang sabi rito, in putting off the body of sins of the flesh by the circumcision of Christ. Ano pang ibig sabihin nito? By putting off the body of the sins. Ito pong katawang ito, mga kapatid, hanggat hindi nag-glorify, hindi po nagiging glorified body. Okay? Hanggat nasa lupa pa tayo, mga kapatid, according po sa Romans chapter 7, dito po nag-i-indwell, dito po nakatira yung kasalanan. Pero ang sabi ng Bible, nung tayo po ay naligtas, yung soul natin was circumcised, was separated, was detached from this wicked flesh by in this sinful flesh. Amen? So malinaw, mga kapatid. Binanggit na naman yung buried, yung burial, verse 12. Buried with him in baptism, again, that is spiritual baptism, not water baptism. Wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God. Amen? Who hath raised him from the dead. So yung operation dito na tinutukoy, dalawa ho ang meaning ng operation. Okay? Yung spiritual circumcision, at the same time, yung pamamaraan ng Diyos na ginawa sa atin. You see that? What a blessing, mga kapatid. Kung bakit mayroon tayong eternal security, because in the sight of God, ang may kasalanan na lang o nagkakasala sa atin, positionally speaking, ay ang ating katawan. Okay? Every time na nagkakasala ang flesh na to, ang soul po ay secured. Hindi nagkakasala ang soul. That's why, any moment na mamatay ang isang tao, ang isang Kristiyano, ang isang ligtas, iiwanan niya ang katawang ito dito sa lupa, papalitan ng panibago, at magkakaroon po ng union muli ang body, soul, and spirit in eternity, na kung saan may glorified body ka na, may perfect soul ka na, at may perfect spirit ka. Amen? Glory to God. What a blessing. Amen, mga kapatid, from our Heavenly Father. Letter C. Letter C. They have been sealed by the Spirit of God unto the day of redemption. So yung mga member po dito, mga kapatid, ay sinelyuhan, tinatakan, sinicure ng Panginoon. Ready to be delivered. Amen. Doon po sa langit. Nanyo kasi pag bumibili kayo ng mineral water, pag bumibili po kami ng purified water, pagkagaling doon po sa refilling station, pag sinelyuhan na yan, ibig sabihin, pwede mo nang kunin. Amen. Ang isang mananampalataya, nung sinelyuhan po tayo, ready na tayong pumunta ng langit. Amen. Pero may mission pa tayo sa lupa kung bakit patuloy po tayo nandito. Okay, sabi po sa Ephesians 1:13, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, and whom also after that ye baptized? No, sir. After ye prayed the sinner's prayer? No, sir. After that ye repeat this prayer after me? No, sir. The Bible says, in whom also after that ye believed. Nanampalataya ka sa puso mo. Okay? Na si Kristo lang ay yung tagapagligtas. Na ang kanyang ginawa lang ang pwedeng makapagligtas sa iyo. Yung kanyang blood lamang ang nakapanghugas sa iyo mga kasalanan. Sabi ng Bible, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Amen? Hanggang kailan yan? Hanggang kailan? Diretso tayo, mga kapatid, sa verse 14, pero hindi ko nababasahin kasi nandun din naman po sa Ephesians 4:30. Ephesians 4:30, the Bible says, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed. Hanggang kailan? Simula nung ikinaligtas, sinelyuhan ka ng banal na Espiritu, hanggang kailan magtatagal ang selyo? Kapag ikaw ay nagkasala, nag-backslide, mawawala yon? Hindi po.
Hindi tayo nasa Old Testament. Amen. Ang Holy Spirit sa panahon ng New Testament ay nagigrieve, napipighati, pero hindi po siya makaalis. Bakit? Because that is the operation of God. In this dispensation of grace, the special time or age wherein, okay, natanggap natin ang lahat ng benefit sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. At sabi ng Bible, sealed unto the day of redemption. Kailan po ang day of redemption? Romans chapter 8 verse 23. Ang day of redemption ay yung time na kung saan mapapalitan po ng glorified body yung ating katawan. Ito po yung panahon na kunin ng Diyos ang body of Christ sa rapture. Amen? Dalawa po ang uri ng redemption. The redemption doon sa cross, redemption ng soul natin, at ang redemption ng body sa rapture. Yan po yung dalawang uri ng redemption sa Bible. Okay? Buksan nyo na lamang po yun sa Romans 8 verse 23. Okay? Next, sabi po sa 2 Corinthians 1:22, who hath also sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts. Glory to God. Ang banal na Espiritu po yung nasa puso na natin, nananahan po siya. Hindi dahil sa pinapasok natin siya. Amen. Sa ating puso. Kusa pong pumapasok ang Holy Spirit once you believe the gospel. Amen? Yun po yun. Letter D, they have been bought or purchased with the blood of Christ at Calvary. Amen? Lahat po ng ligtas, lahat ng member po dito sa body of Christ ay binili. Ibig sabihin, lahat po ng ligtas po ay member ng church which is Christ's body. Pero sa local church, mga kapatid, madami dyan hindi ligtas. Yan po ang magkakaiba. Amen? Ang lahat po ng member dito ligtas. Ang member po dito sa local church hindi mo garanti ang ligtas. Amen? So glory to God. Napakaganda po mga kapatid ng bagay na ito. Kaya yung mga kaibigan ko nagsasabing parehas lamang po yan. Hindi ho yan parehas. Okay? Hindi ho yan parehas. Amen? Di ba sabi nila may kasabihan po na same feather, flock together. Same feather, flock together. Amen? Kung parehas ang balahibo mo, kayo ang magkakasama. Okay? So mga kapatid, pag pinag-aralan natin itong 7 questions na yan, sa mga churches na to, hindi ho pare-parehas yan. Hindi ho sila same. Hindi ho sila same, mga kapatid. Okay? So, nasinsay ako ng kaunti doon. But sabi rito, they have been bought or purchased with the blood of Christ. Sabi po sa Acts chapter 20 verse 28, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God which hath purchased with His own blood. Amen? Ang church of God, again, ay hindi relihiyon. Ang iglesia ng Diyos ay hindi po relihiyon, kagaya ng ipinarehistro nila doon sa sect. Kapatid, ang Church of God ay ang mga ligtas. Totoong mga ligtas. Amen? 1 Corinthians 6:19, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Amen? For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Lahat ng member dito, mga kapatid, ay purchased, bought by the blood of Christ. So, lahat po ng member dito, ligtas. Okay? Hindi ka mukha dito. Hindi lahat ligtas. Sapagkat marami po dyan, mga kapatid, professing Christian lang. Hindi naman totoo. Okay? Lalo na yung mga pinasunod lamang sa prayer. Repeat this prayer after me. Pagkatapos hindi man naiintindihan ng gospel. At laging nagdududa sa kaligtasan pag nagkakasala. Mga kapatid, most of them are not saved. Because ang pinagtiwalaan nila yung prayer nila. Ang pinagtiwalaan nila yung pastor nila. Kasi sikat si pastor na to, imposibleng magkamali siya. Listen, ang kaligtasan po ay nasa tamang understanding ng gospel. Amen. Wala po sa sinner's prayer. Walang masama sa prayer. Pero kapag ang isang tao, may bahagi yung prayer niya para sabihin niyang nasave siya, pa-impyerno po yun. Ang tawag ng Biblia dun sa 1 Corinthians chapter 15 verse 2, ano po? Believing in vain. Naniniwala nga po siya, pero ang pinaniwalaan niya yung prayer niya. Ang pinaniwalaan niya yung pastor niya. Hindi si Jesus Christ at hindi yung ginawa ni Kristo. Amen? Sana po maging tama yung ating understanding sa gospel.
Kasi baka akala natin, member nga po tayo ng local church, pero hindi tayo member nito. Delikado po yan. Amen. So mga minamahal, next, letter E. They are presently seated in the heavenly places in Christ Jesus while their body walks this earth. Amen. Alam nyo, napakaganda po ng doktrinang ito. Ayon sa Bible, sa Ephesians chapter 2, verse 5 and 6, ito ang sabi ng Bible, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace ye are saved. Look at this. Look at verse 6. And hath raised us up together. Sabi, malinaw. And hath raised us up together and made, past tense, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Amen. Kapatid, pag member ka ng body of Christ, habang naglalakad ka sa mundong ito, but positionally speaking, you are already sitting in heaven with the Lord Jesus Christ. Ganun tayo katiyak na once na tayo mamatay, anytime na mamatay po tayo mga kapatid, dire-diretso tayo sa langit sapagkat in the sight of God, we're already there with Christ. Amen? Nandun po papasok yung reciprocal indwelling. Christ is in me and I in Christ. Since the Lord Jesus Christ is there already, I am already there. Amen. What a blessing, what a doctrine. Amen. Na dito lamang po natin yan makikita, mga kapatid, sa panahon po ng grace. Wala po yan, mga kapatid, sa ibang dispensation. Ngayon lamang po yan. At si Apostol Pablo po ang nag-reveal niyan sa atin sa pamagitan ng revelation ni Jesus Christ sa kanya. Amen. Glory to God. And lastly, mga kapatid, letter F. Under po ng sino ang mga members. They have been part of the family of God. Okay? They have been part of the family of God. Ang context, mga kapatid, ng Ephesians chapter 3, verse 14 ay walang iba kundi ang mystery. Okay? Ang body of Christ. Ang dispensation of grace. Kaya yung family na tinutukoy dito, mga kapatid, the family of God, ay walang iba kundi yung pamilya ng Diyos, na kung saan ang tinutukoy po ay ang lahat ng ligtas dito po sa age of grace o dispensation of grace, hindi po yung mga anak ng Diyos dito o yung pamilya ng Diyos. Kasi may family of God din dito, pero hindi kamukha po dito, mga kapatid. So itong sabi sa Ephesians chapter 3 verse 14, Ephesians 3:14, the Bible says, "For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ," sabi ni Paul, "of whom the whole family in heaven and earth is named." So makikita nyo, mga kapatid, sa pamilyang ito, okay, ang iba po ay nasa langit na at ang iba po ay nasa lupa pa. Kaya yung mga localist na aking mga kaibigan na nagsasabing ang body of Christ ay ang local church, nagkakamali po kayo. Sapagkat ang body of Christ, ito po yung kabuuan ng pamilya ng Diyos, ang iba po ay patay na, kaya nasa langit na, at ang iba po ay nasa lupa pa. Amen? So, yun po yung pagkakaiba ng dalawa pong ito, which is i-discuss po natin ng malinaw ito, mga kapatid, kung ano po ang pagkakaiba po nilang dalawa.